Ang aklat na ito ay naglalaman ng daan-daang pangalan ng mga dibuhistang Pinoy mula sa panahong year 1920s hanggang year 2000, kung saan matagal na panahon ding pinagsikapan kong saliksikin, itala, tipunin ang mga data, materyales at kanilang mga larawan upang sa ganoon ay muling pagbalikang tanaw ang kanilang mga naging contribution sa Philippine comics industry at maitala rin ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng comics sa Pilipinas. Ang ipakikilala natin ngayon ay ang dibuhistang Pinoy na si bata pa ay pangarap na ni Edgar Vercasio na maging isang dibuhistang Pinoy. At the age of 17 years old, he struggled to pay for the school at may sandali ring mas inuuna pa niyang ibili ng art supply ang kanyang pera kaysa ibili ng pagkain. Dahil dito, he found himself often relying on what he called past and food art. Gumagawa rin siya ng pen and ink illustration para sa magazine at mga quick sketches and personalized card. Nestor Redondo took notice of Edgar Vercasio's talent, kaya naging mentor niya ito, helping him to sharpen his skill and teaching him the basic of comic arts. Habang nagdidibuho si Edgar Vercasio sa comics, isinasabay na rin niya ang pag-aaral ng fine arts sa Piate University. Dito ay 3 award ang kanyang napanalunan. Nasungkit niya ang first prize sa pen and ink drawing, ganun din sa anatomy. Nagwagi rin siya ng second prize sa commercial design. Naging professor ni Edgar Vercasio sa Piate University ang mga noted artist na sina Gilbert Perez, Ernie Tagle at Juan Gatbonton. Nagkaroon din siya ng short stint sa National Media Production Center at sa DCAS, isang radio station na affiliated sa isang religious group, kaya nakapagdibuho siya dito ng mga religious book na distributed sa United States. Sa NR publication din ni Nestor Redondo, nabigyan ng break si Edgar Vercasio, kung saan dito ay naiguhit niya ang nobelang Alex Bato na sinulat nina Pedro Sanfelipe at Floren Perello. Nalathala ito sa Superior Comics noong 1967. Noong 1970, nakatandem naman niya si Rosauro Matienzo sa nobelang Time Master sa daigdig ni Ars Grat na sa Modern Comics naman nalimbag. He also illustrated a short story written by Domi Abrigo sa Kay Palad Mabigo ni Floro Perez at sa kwentong E Ano Sa Akin na sa Gagamba Comics na lathala. Nakatandem din niya si Vic J. Poblete sa kwentong Dugo. Nang magsara ang NR publication dahil mas naging abala si Nestor Redondo sa pagdidibuho sa American comics gaya ng DC, Marvel at iba pa, Edgar Vercasio started to contribute in G. Miranda and Sons publication, then to Atlas, Ace, and affiliated publication. Ilan sa una niyang naiguhit sa GMS ay ang kwentong Hindi Isang Dangkal Lamang Si Manuel ni Ricardo M. De Luna at ang Panaginip ni B na sinulat ni Beata Nunag na sa Tagalog Classic ng Atlas Publication, lumabas noong 1972. Since then, marami na siyang naiguhit na nobela at mga short stories sa Atlas. Ilan sa mga nakatandem ni Edgar Vercasio na mga kilalang comics writer and novelist ay sina Ramon R. Marcelino sa mga nobelang Brother Ben, Salvador Busabos, Cosme the Clown, Reyna Paloma at iba pa. Si Elena Patron ay nakatandem niya sa nobelang Planario. Si Vic J. Poblete ay sa nobelang Sorduray. Si Daddy S. Gomez using his pseudonym Del Gamboa ay nakatandem niya sa Igor, The Last Warrior. Si Rod A. Santiago ay sa Dan Thunder. Si Roger Santos ay sa Templo ni Satur. Si Ruben Pesebre ay nakatrabaho niya sa Black Ranger. Si Oliver Flores ay sa Half Sister na nalathala sa Bisaya Magazine at marami pang iba. Sa mga serye naman ay nakatandem niya si Pablo Baltasar sa mga pangyayaring hinalungkat sa lumang baul featuring the stories Nalibing ng Buhay,
Mahika Blanca, Rosario, Binhi, Puhunan, Diwata sa Laot, Jacket, sa ibang panahon, Kumunoy, Milagro at iba pa. Si Rodelio Ambrosio ay nakatrabaho niya sa seryeng Mga Kakatwang Karanasan. Si Jim Sabarillo ay sa Creepy Storyteller. Si Divino Pagtatipunan ay sa serye nitong 1,001 Katakatakang Pangyayari. Si Menard Amoroso ay nakatandem niya sa istoryang tipong silent movie at marami pang iba. Ilan sa mga short stories na naiguhit ni Edgar Bercasio which I compiled ay ang mga sumusunod. Nagkaroon din ng tsansang makaguhit ng kanyang mga obra si Edgar Bercasio sa American Comics, particularly sa DC Comics like Time Warp, Ghost, The Unexpected, G.I. Combat, House of Mystery, The Plus. His best work was a stunning Golden Age Plus. Gumawa rin si Edgar Bercasio sa Revolutionary Comics where he worked on real-life stories of his sports icons like Ken Griffey Jr., Wayne Gretzky, Roberto Alomar, Roberto Clemente, Mark McGuire at iba pa. Sa Kingston Bible ay nakagawa si Edgar Bercasio sa The Prophets, Bible, The Christ at sa The Witness. Noong 1990, Edgar Bercasio with his family emigrated from the Philippines to Winnipeg, Canada. Sa kanyang spare time, ipinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang passion sa pagdidibuho, doing commission artwork. Siya si Edgar Bercasio, isang dibuhistang Pinoy at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.